Miss Sunshine Marie Sanchez, a dedicated virtual assistant, proud mother of 5, and active community volunteer. Ayan, good morning, Ma'am Sunshine. Please. Good morning, ate. Di ba ate na, di ba? Welcome po sa Ito ang Tahanan. Salamat po sa pag-invite. Ayan. And our third guest, mga kaibigan, please welcome Miss Armary Abrigo. Ayan. She's a proud Bulaqueña, a licensed professional teacher, healthcare virtual assistant, and guided by compassion, creativity, and perseverance. Good morning Ma'am po. Armary. Morning po. Okay, wag na natin patagalin pa. Okay, go ahead. Okay, ang ganda ng topic natin. Ito po yung question namin, ano? Bakit kaya maraming magulang ang nakakaranas ng lungkot habang sila'y tumatanda kahit buhay naman at successful ang kanilang mga anak? Ako siguro, napansin ko sa parents, na-experience nila yung walang time, yung sobrang busy natin. Talagang, syempre pag may pamilya na tayo, di ba, hindi natin sila nadadalaw. So yun, nakakalimutan natin minsan na kailangan natin silang pasyalan, puntahan, tsaka tanungin kung okay ka ba. Di ba? Kasi yun yung common struggle nila, yung hindi natin kinakamusta kung okay lang sila. May mga pinagdadaanan sila, hindi nila sinasabi yun. Kinikip lang nila sarili nila. Yun yung Totoo napansin yan. ko talaga. Importante talaga yung communication. Tinamaan ako dyan. Yung pagdalaw. Kasi si mama, malayo nga, nasa probinsya. Matagal ko nang hindi nakikita si mama. Sa phone lang. Kaya, miss na miss ko na siya. Ayan. Well, Mama, pero it will mahal happen kita. talaga. But I will see you. One of these days. Ayan. Okay, mga kaibigan, minsan kasi habang tayo abala sa pagbuo ng sariling buhay, hindi natin namamalayan na unti-unti silang naiiwan sa katahimikan ng bahay. Opo, kasi di ba pag pumasok na tayo sa trabaho, maiiwan silang mag-isa. So minsan isipin nila anong gagawin ko ngayon dito sa bahay? Parang yung mga anak ko iniwan, pumasok na, nagtrabaho na, ako na lang nandito. So parang doon nila parang ma-feel nila na lonely na ako na lang, parang hindi ko na, parang hindi, since matanda na, syempre dati nung kabataan nila, kapag nag-isa ka, labas, pasya, ganyan. Ngayon, syempre kapag tumatanda na, meron ng mga nararamdamang sakit, ganun. So, syempre pag wala ka ng kasama, yun na yung parang lumalabas yung sakit. Kasi ano yan kumbaga, hindi na nga kayo nakikita. So, make a way. Gumawa kayo ng paraan para magkita at magkausap naman kayo, di ba? Yun. Totoo, di ba? In a way na emotional tayo kasi yun nga, very valid. Bakit ba nalulungkot yung mga magulang pag sila'y tumatanda na? Unang-una nga, hindi kasi nararamdaman na nila na hindi na sila kailangan. Or hindi na rin sila yung parang napagtatanungan. Diba nung bata tayo, Mama, Papa, ano bang dapat kong gawin? Mama, Papa, ano bang dapat kong pagdesisyonan o aralin, ganyan. Pero kasi pag matanda na sila, wala na tayong tinatanong sa kanila. Talagang kaya na natin yung sarili natin. Kaya talagang they feel they're not valid. They don't have any value, and they feel na aside from being alone physically, they feel talaga na wala na silang halaga. Kaya lalo silang malulungkot. Ayan. Kaya nga, Opo. Kaya yan, talaga, tama naman lahat pong sinabi ninyo. Maganda talaga na bigyan natin sila ng time hanggat andyan sila. Quality time, di ba? Kumain, sabay kumain, bisitahin, dalawin, kakwentuhan. Kahit yun, yung social media, gamitin din nating magandang way, di ba? Kasi kagaya ng ginagawa mo, Tita Cynthia, nakakausap mo sila lagi through social media na nakikita mo sa video, nakakamusta. At malaking bagay yun para maparamdam natin sa kanila yung giving back of gratitude, love, and respect. Ayan. Kasi Importante minsan po yun, yung pag nakakausap mo yung magulang mo, kasi nga si Tito Efren, 'di ba? Sabihin na natin, 'di ba? They passed away already, your mother and father. So, sa mother ko nga siya na lang yung nandyan na bakit minsan napapatanong ako, bakit hindi ko pa siya madalaw, ganun.
And one Yun. thing more, ma'am, di ba, importante talaga, as they say, sinasabi nga nilang, what do you call it, presence, sa Tagalog is presensya. Yun eh. Importante talaga Totoo. yun. Napakahalaga at yun nga, habang nandito pa sila at nakakasama natin, nakakausap, bigyan na natin yung best natin. Sa inyong experience naman po, sa inyong ating mga panauhin, ano po kaya ang mga sakit o lungkot na kadalasang hindi sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak? Sa akin po siguro yung ano po, kapag yung naranasan ko kasi sa nanay ko, kapag yung may sakit siya, talagang parang iindahin niya lang. Hindi niya sasabihin na, Hindi niya sasabihin. opo, na Oo, ganito, masama yung pakiramdam ko, ganon. So parang sa akin, pag nakikita ko na medyo, kasi nanay ko masayahin eh. So kapag nakikita ko na medyo malungkot siya, or minsan hindi siya ganon na nagpapatawa, nagjo-joke, ganon, ramdam ko na kagad na may masakit pa sa'yo, may nararamdaman ka ba, ganyan. So parang yun yung inaano ko na pinipilit ko talaga palaging pakiramdaman yung nanay ko na, kasi syempre yun nga, sa ngayon syempre 65 na yung mother ko, hindi natin alam kung hanggang kailan eh. So kaya hanggat maaari kailangan yung presence, since kami naman ng mothers medyo magkalapit lang yung bahay, so talagang I'll make time na pupuntahan ko, titingnan ko, kamusta, okay ka ba, ganun. Experience ko naman, hindi po kasi ako lumaki sa parents ko dahil namatay po yung mother ko nung baby pa ako. So, ako po lumaki ako dun sa auntie ko. Siya po yung parang nanay ko. So, nung mga times na buhay pa siya, so, sobrang, yung time, kahit alam kong medyo masungit siya, kasi matandahan na, di ba, yung mga age na 70. So, alam mo yung kahit anong moody niya, talagang dinadalaw ko talaga siya. Yung naisip ko ng bata ako, na nandun siya lagi sa akin. So gusto ko nung buhay pa siya na andun din ako hanggang doon sa kahuli-hulihang namatay siya. Nandun ako sa tabi niya. Hindi ko siya iniwan, hindi ko siya, basta gusto ko lang na nandun ako para sa kanya kasi nandun din siya sa akin all through my life. Meron din yung nararamdaman mo rin yung minsan iniisip natin mga magulang na siguro matanda na kasi ako, ganon. Kaya ganito na lang yung feelings natin na parang minsan ikaw na lang iintindi sa mga anak mo eh. Di ba? Sa amin nga ni Lard, I always make it a point na we keep on talking. Kasi pag tinamaan na ako ng lungkot, alam na niya tatahimik na ako. So, usap tayo. Kahit nonsense sa pinag-usapan. Basta mag-usap tayo. Yan lang. Totoo, kailangan yun, di ba? Kailan mawala yun eh. Parang gano'n. Pero once na nakausap nyo na, talagang napakasarap yung pakiramdam natin na andyan yung magulang natin malakas, walang sakit. Kasi minsan, nagkakaroon sila ng yung lalo na syempre pag tumatanda na, yung self-pity ba, na minsan Yun ang mabigat. ang dami ko ng sakit, marami kong nararamdaman, hindi na ako naaalala. Minsan dumadating yung ganun. So, kailangan talaga yung presence pa rin ng mga anak na andyan tayo na we still care for them. Totoo. Napaka-importante yun, di ba? Eto na nga, nako! Tumulo na. Eto na nga, may mga Okay. pagkakataon na habang tumatanda ang ating mga magulang, parang bumabalik sila sa pagiging bata. Ayan. Nako, eto na, Maganda yan, mas sensitive, Mas nako, mas emotional, minsan mas makulit, di ba? At doon tayo sinusubok bilang mga anak. Siguro yung experience ko nung sa nanay ng tatay ko, at yun kasi tawag ko sa kanila eh, talagang masungit, from dating sobrang bait, biglang laging galit, parang ikaw na lang yung, sige, tahimik, hindi mo na lang siya papatulan, kasi iniisip mo, nung bata ako, pinagpapasensyahan niya ako. Yun lagi yung mindset ko eh, sa mga pagsusungit, sa mga, parang galit. Di ba yung pumunta ka, ba't ka nandito? Tapos pag umalis ka, sige, tapos na kayo kumain, umalis na kayo. Mga ganung eksena. Pero alam mo alam niya na masaya siya kahit papaano. Kasi alam mo naman yung strong yung Sa totoo nature lang, niya, diba? kunwari lang yung nagagalit-galitan. Pero deep in their hearts or, masayang-masaya sila dahil nandyan yung mga anak niya, di ba? Opo. Sa akin naman po, talagang nagkukulit na sila. Yung mother ko po, gano'n siya eh, kasi kami mag-asawa,
kunyari, aalis kami. Anak ko, asawa ko, aalis kami. Gusto niya, sama ako. Gusto niya palagi siyang kasama. Kasi sabi niya, noon naman, palagi kitang sinasama. Yun Tapos yung ngayon, tinatawag na parang bumabalik sa pagkabata. oo. Di ba? Gusto sama, ganyan. Oo. So, wika English, second childhood. Ayan, bumabalik sa pagka-childhood. Marami yan. Totoo yan, Oo. totoo yan. Paano natin ngayon nahaharapin ang ganitong season ng may compassion at patience? Sa akin po, kasi yun nga po, ang gusto lang kasi talaga ng nanay ko, yun nga, palagi siyang kasama pag aalis kami. So sige po, kasama ka. Hanggat kaya mo pa na makalakad ka pa, kaya mo pang sumama sa amin, sige, sama ka lang. So kahit saan po ako pumunta, kahit dyan lang, gusto niya kasama siya. Punta lang ko palengke, halika na, sumama ka, ganon. So, yun na, masaya na siya doon. Oo. Kahit sa mga kuya ko, kasi may mga seniors na ako na mga kuya nun eh. Talagang inaaya namin sila, lalo na yung mga New Year. Kahit ayaw nila, yung parang gumagawa kami ng alibay, sila naman, ayoko kasi hindi na ako mahilig dyan sa mga ganyan. Parang, syempre, ang pinaka-importante, tanungin mo sila, kamustahin mo, tsaka ayain mo. Kasi yung time, yun talaga yung pinakamahalaga sa kanila. Yes. Sa totoo lang, mga kaibigan, maraming magulang ay hindi naghahanap ng kapalit. Makita lang nila ang kanilang mga anak ay masaya, magkakasama, at maganda ang naging buhay. Masaya kumbaga, na. kaligayahan na nila. Totoo yan. Diba? Nako, talaga naman, totoo yan. Na-appreciate ng ating mga magulang pag talagang naaalala natin sila. Alam mo, minsan totoo namang nakakaramdam silang masakit ang tuhod, masakit ang paa, masakit na yung likod, ganyan, 'di ba? Pero pag talagang yung nilalambing natin sila, gawin nating lambing way na, alika na, tara na, sama na sa amin, ganyan. At makikita mo yung enthusiasm nila at yung kasigasigan na, ay, nabigyan ako ng time, napahalagahan ako ngayon, magkakasama kaming lahat at nag-i-enjoy. Kaya, kahit na magsasabi silang hindi nila gusto lumabas, hindi nila na-enjoy na yung ngayong panahon ng ways of going out, talagang bigyan pa rin natin ng time to be with them. Ang importante, whether we're going out, nasa bahay natin, ang mahalaga na-express natin yung value nila, showing of our love, gratitude, and respect. Yung pag-honor talaga sa kanila na makasama sila at mapasalamatan sa buhay natin. Talagang masaya at napakahalaga. Ang ganda naman ng Ayan. message ni Ma'am Tama si Ma'am Ellen dyan. Oo, diba? Ayan, mas malalim pang usapan ang pakakaabangan sa pagbabalik na Ito ang Tahanan. Kaya naman, stay put lang kayo. Huwag kayong aalis for more. We'll be right back. Magpupunas muna kami ng mga tissue. At nagbabalik ang Ito ang Tahanan. Muli po ay pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan. At kami naman po, syempre, ang inyong mga kasama. Ayan, ating Chef Matt Melendres. Sherilyn. Ayan. At syempre, talakayin pa rin natin ang ating topic ngayon. Yes. Nakaka-emotional. Kayo na nga, naumpisahan ko na ng emotional eh. Exactly. Sobrang na ako. Yung sa atin pa lang, Diba? nagkaroon na tayong reflection. Nga. Anyway, ang totoo, hindi naman talaga naghahanap ng mamahaling regalo ang ating mga magulang. Ang gusto lang nila ay maramdaman natin na hindi natin sila nakakalimutan. Di ba, Chef? Of course. Kaya nga, mahalaga pa rin sila na may oras pa rin tayo para sa kanila. Healing relationship with the parents. Yes. Hindi rin natin makakaila na minsan, may mga tampuhan at minsan hindi pagkakaintindihan. Pero yun ay hindi dapat pinapatagal at dapat maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Tama. Dahil tayong mga anak, dapat nating respetuhin at mahalin ang ating mga magulang. Wala silang desisyon o ginagawa na mapapahamak naman tayo. Yes. Dahil ang totoo niyan, alam ng mga magulang kung ano ang tama at makakabuti para sa mga anak. Lagi nating iisipin na sila ay nasa dapit hapon na. Eto nga ang tanong,
Paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng mga ganitong sitwasyon? Yan. Hello, good morning. Ako nga pala si Ate Sherilyn. Ako po, si Chef Mads. Ayan. Good morning So medyo po. ano ako sa mga natin, mga insights eh. Opo. Nakaka-relate kasi tayo. di ba? Yes. Yan. Lahat kasi naman tayo ay isang anak, no? Yan. Yung mga magulang. Yan. Ako experience ko, nagkaroon din kaming misunderstanding ng daddy ko. Medyo matagal lang yun, pero ako pa rin yung sumuko. Ako pa rin yung nag-sorry sa kanya. Kasi yung pagpapalaki sa akin, ng nanay at tatay ko, yung auntie ko, is lagi ako magsusorry. Yun yung very thankful ako kasi yun yung natutunan ko na hindi rin ako mapagtanim ng galit. Tatampo, sasamayin loob, pero resilient kasi ako eh. After nun parang wala na, nakalimutan ko na. Yung talagang, ako talaga lagi yung nagsusorry. Yes, opo, totoo po yun. So para sa akin po, katampuan kayo kung may konting hindi pagkakaintindihan ng parents. Ako po talaga, at the end of the day, hindi kami magkaayos. Kasi dati, kung gaano ka kamahal ng parents mo, kailangan, yun din yung iaano mo. So pag may konting misunderstanding, wag na natin pagpabukas. Tapusin natin ngayong araw kasi para bukas, okay na ang lahat. Hindi tayo magpapansinan, gano'n. Mas maganda yung pamumuhay kapag lahat okay. Yun po. Actually, napakabigat ng isang araw na may tampuhan. Opo, Oo. tama po. Especially kapag yung parents natin is medyo may age na eh. Opo. So, hindi natin kailangan makipag-argument na sa kanya. Kumbaga, pagbibigyan na lang natin. Tama po. Yan, tama po ba yun? Miss Ellen, ayan, hello, good morning. Hi! How are Hello, you? hello. Ayan. Miss, kamusta, Shirley yan. and Chef? Alam mo, ang ganda ng pag-uusap natin at talaga namang nakakatuwa rin yung mga bisita, mga kasama nating bisita sa kanilang mga kanilang kwento. Totoo, di ba? Yung iba, sasabihin, ang kulit-kulit na ng magulang ko, ganyan. Hindi nila lang mag-grasp na parang paulit-ulit. Eh, syempre, no, baka darating din ng time, tayo na rin yung makulit. Syempre, hindi na yun nakaka-memorize, nakakaalala ng mga bagay, or, alam mo yun, as time goes by, talagang mentally, medyo hindi na sila ganun ka-equip. Kaya dapat mas higit pa tayo maging mas Correct. maunawa. Huwag na tayo makipagdiskusyonan pa, makipagtalo. Yan. Say, accept their advices, and then okay, 'di ba? Ang saya lang ng buhay na we live peacefully every day of our lives with them. Kaya wala nang argument, and at the same time wala namang mawawala kung mag-sorry tayo, 'di ba? So, okay na 'yon. Miss Ellen, may tanong ako. Yan, di ba nagkaroon ng tampuhan, di ba, between parents and mga anak natin. Sino ba dapat unang magparaya? Yung mga magulang ba o yung anak? Kasi, Alam mo, dumating din ako sa point na gano'n eh, na nagkaroon kami ng tampuhan with my mom. kahit ako, kahit sino sa atin meron. As we mature, no, hindi na kailangan yung ako ba yung tama, siya ba yung mali, sino yung ganito, sino mauuna. Ikaw na sa sarili mo, magkusa ka na sorry po sa mga nasabi ko, sorry po sa nagawa ko. Kahit ba sa tingin mo wala kang maling nagawa or sa tingin mo hindi naman mali yung nasabi mo, pero pananaw nila parang nasaktan sila, mag-sorry ka na lang. At yun nga, kagaya ng sinabi ko, intentional apology, intentional sorry, wala namang mawawala. And mas magiging magaang pa sa kalooban mo na you are at peace. Anyway, minsan nga naman, hindi natin napapansin na yung dating malalakas nating magulang, yan, tatay natin, yung pala, hirap nang maglakad. Ang dating masiglang nanay, mabilis nang mapagod. Tapos, isang araw, marirealize natin, tumanda na pala sila. Tapos, hindi natin namamalayan kasi nga, busy tayong lumalaki. Tama. Yan. Well, actually ito para sa ating lahat. What does true giving back means? Kapag sinabing giving back ba, madalas pera agad? Yung minsan yun ang nasa isip natin, di ba? Pero ano nga ba talaga ang tunay na pagbibigay or pagbalik sa ating mga magulang? Ako, yung give back ko talaga, na ginawa ko talaga yung dumadalaw talaga ako. Tsaka tumatawag ako yan, nung buhay pa sila. Yun talagang ginagawa ko, kinakamusta ko. Pupunta talaga ako. Tapos yung sa daddy ko naman, nagte-text ako. Kahit na alam kong galit siya sa akin, replyan niya ako o hindi, nagme-message ako sa kanya. Yung parang kahit na okay, at least alam ko na, nung nagkita kasi kami nung may sakit na siya, parang
Actually, nag-sorry siya sa akin. First time yun. Kasi galit na galit siya. Tapos, bigla niya ako hinawakan. Tapos sabi niya, "Nak, I'm sorry ah." So, yun talaga na-touch ako nun. Kasi, para sa isang tatay ko na napaka-strong, yun, para mag-sorry sa akin dun sa, alam ko na yung toughest time ng buhay niya. Lagi lang ako nagpapakumbaba, tsaka yung pagmamahal sa magulang. Yun yung the best na give back mo, tsaka yung time. Diba? No matter how busy we are. Yes, tama po. I agree. Para sa akin po talaga, oras po yung pinaka Yes. ating maibibigay sa kanila. Kasi during nung mga bata tayo, talagang buong oras niya nasa atin eh. Correct, So ngayon, yun po yung pwede nating ibigay na hanggat kasama natin sila, make time, always make time. Kahit gaano po ka-busy natin, kahit gaano tayo malayo sa isa't isa, kailangan po puntahan natin sila, bisitahin nila, kahit konting kwentuhan, konting kainan, masaya na yan sila eh. So ako po talaga, kaya pinili ko po, hindi po ako lumayo sa nanay ko. Gusto ko po kasama ko po siya hanggang Yes. sa tumanda po siya. Yes. Correct. Grabe. Ano po masabi niyo? Ang gaganda ng mga sharing at testimony sa mga kasama natin noon kasi talagang makikita mo galing sa puso nila ang lahat. And giving back talaga, it's not about material, it's not about gifts, it's not about money, but really maparamdam natin sa kanila yung value nila at gaano tayo nagpapasalamat. Inaalagaan natin sila ng may dangal, nirirespeto at binibigyan ng halaga. Makakwentuhan, makasalo sa simpleng pananghalian or hapunan, makamusta, 'di ba? At matanong kung anong kailangan nila. Yung intentional na ano pong kailangan ninyo ngayon, anong gusto ninyo, ganyan, 'di ba? Nakikinig sa kanila. Ang mga magulang nating matatanda, lahat sila may mga kanya-kanyang kwento-kwento, stories. Minsan, feeling nila, ano ba yun? Wala na ako nakakausap, walang nakikinig sa akin, di ba? Ano ba naman yung 5 minutes? Makinig ka sa kanila, di ba? So, talagang, yan ang mga simple pero tagos sa pusong giving back to them. Kaya, lagi natin yung gawin. At pag nakikita ng mga magulang natin yan, ng mga anak natin yan, na ganyan ang ginagawa natin, at sinasama rin natin sila, for sure, ganyan din ang gagawin nila sa atin. Talagang kailangan maipasa natin at maisabuhay yung mga magagandang ginagawa natin ng pagpapakita ng halaga at pasasalamat sa mga magulang. Maraming salamat! Yan. Eto, gusto ko talaga itanong to sa kanila. Kung may isang bagay kayong gustong sabihin sa inyong mga magulang ngayon, habang may pagkakataon o chance pa, ano ito? Ako siguro, kung nandito pa sila ngayon, gusto kong sabihin na nagpapasalamat ako sa kanila kasi kundi dahil sa pagiging strict na pagpapalaki nila sa akin, kundi sa pagkakaroon ng tough love, hindi ako magiging strong, independent na nanay at hindi rin ako magiging mabuting nanay sa mga anak ko kung hindi sa yung mga tinuturo nila. Napakahirap kasi, 'di ba? Yung very strict sila, hindi natin naiintindihan. Pero kapag tumanda ka, marirealize mo lahat ng ginagawa nila sa'yo, hindi naman yun para sa kanila eh. Para sa'yo yun, para mapabuti ka nila. Ako nun, di ko na-realize yun eh, di ba? Marami akong wrong decision. Pero, yung pag tumatanda tayo, marirealize natin na, ganun pala yun. Kaya pala sila mahigpit. Kaya pala ganun yung mga sinasabi nila. Ang hirap kasi, di ba? Ako din, nahirapan din ako. Nagpapasalamat ako sa daddy ko kasi lagi niya sinasabi sa akin, like ka na lang umiiyak. Pero, alam mo, hindi niya rin ako natitiis. Magiging okay din kami. Ako, talagang love na love ko. Love na love kita kahit anong mangyari. Alam mo yan. So, hindi man ako expressive. Hindi man ako vocal. Pero talagang sa expression ko, expressive ako. Talagang gusto ko rin. Minsan, sabihin ko ayaw ko siyang kasama. Pero, talaga, every time na lalakad kami, gusto ko kasama ko siya. Kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan. So, hanggat nandito sila, kahit anong mangyari, love kita, Nay. At nandito lang ako. Sa akin naman, Yes, mga ka-homies, ayan, alam natin na ang ating buhay ay talagang hindi natin masasabi. Maaaring ngayon, malakas ang mga magulang natin, bukas, biglang magkasakit or what not, pero ayaw natin yan, pero hindi natin masasabi talaga. Kaya hanggat maaari, hanggat maaga,
pasalamat araw-araw. Pasalamat. Time is spelled as love. Bigyan natin ng time, bigyan natin ng pagmamahal, ipakita natin ang kahalagahan nila sa pagbibigay ng oras kasama sila at sa pagpapakita ng ating pagmamahal. Kahit anuman yung form na yan or in what ways that we can, iparamdam at ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Yun lamang po at talagang araw-araw na pasasalamat na kayo po ang aking mga magulang. Yan. Thank you so much, Yan. Miss Thank you, Ellen. Miss Ellen. Yan. Thank you po. Hope to see you again soon here, ha? Huwag kang magsasawa. Thank you mga ka-homies! Yes, we love you, we love you. At Salamat po. syempre, thank you Ayan, din thank you sa sa ating ating- nagagandahan. Yan, Thank you po, sunshine. thank you po. Yan. Thank you for Armel. sharing your stories. Syempre, Baka mayroon pa kayong gustong pasalamatan. Gusto ko pong pasalamatan yung Mrs. Philippines International dahil sa guesting namin dito. At gusto ko rin pasalamatan tong mga tao na to for always supporting me. Yes. Si MC, si Mami Au, si Ate Ariza. Sorry, medyo madami teka lang. Sana hindi ko sila Ate Weng, Ate Janet, Ate Precious. Yung mga anak ko na very supportive sa akin. At saka si Cathy, si Rochelle, yung mga friends ko si Dena, si Rich, si Wena, si Adele, at lahat ng mga friends ko na lagi nakasupport yung mga laging bumoboto para sa akin. Yun lang po. Ayan. Yes, ako din po. Nagpapasalamat po ako sa Mrs. Philippines International sa opportunity na to po sa pag-guest po kami dito. At opo, thank you din po sa lahat ng mga supporters po, sa family ko po, sa nanay ko, sa anak ko, sa asawa ko, at sa mga friends ko na wala pong sawa na sumusuporta po sa akin. Sa asawa ko na kahit paulit-ulit ako sali ng sali, pero nandyan yan. Always, support lang po Yes. sa family ko. Thank you po. Yes. And good luck po sa inyong dalawa, ha? Yes po, thank you po. So, mga ka-homies, Of huwag kayong course! maalis, of course. Chef, ano kayo niluto mo para sa parents natin? magbabalik Yes, na. magbabalik na. Syempre, ito ang tahanan!